Monica POV. Pagtapos kong mag-shower, ay hinarap ko ang closet. Hindi ko alam kung bakit pero bigla ay nahirapan akong pumili ng damit. Ang mga pantulog ko ay satin dresses, at night robes. I would usually just pick anything every night. Pero ngayon, habang iniisip ng mabuti ang isusuot ko, ay naalala ko ang bigay ni Darius. Kinuha ko ang paper bag, na hindi ko man lang nilabas ang laman simula noong binigay niya. What did he buy for me? Sambit ko habang inuusisa ang paper bag, na alam kong damit ang laman. Noong nilabas ko ang mga iyon, nakita ko na mga pantulog din. There are set of sleepwears. May pajamas, camisole dress, at mayroon pang underwear at bra. Namula ang buong mukha ko, at napasinghap. Lalo na noong inangat ko ang isang ling-iri. What the? Darius? You're so ready? Ha? Nagustuhan ko ang puting silk lace camisole. Iyon na ang sinuot ko. Habang tinitingnan ko ang sarili sa salamin, after a while of wearing all those dresses, pakiramdam ko ay medyo nagdagdag ako ng timbang. Pakiramdam ko ay naloloko ko na rin ang sarili kong katawan. I need to diet again. Lagi akong nakadress nitong mga nakaraan, kaya siguro ay naninibago akong makita ang katawan ko ngayon, sa tapat ng full body mirror. Pinilig ko ang aking ulo at kinagat ang aking labi, habang pinagmamasdan ang tiyan ko. Naalala ang paghaplos ni Darius doon. Does he actually believe I'm pregnant? At bakit nga ba ganito ang tiyan ko? Kakakain ko kaya ito ng weird na pagkain? Tinigilan ko na rin ang pagtingin sa tapat ng full body mirror. Hinayaan ko na lamang ang buhok kong nakalugay, at pagtapos ay nag-spray ng kaunting pabango. Noong mapagtanto ang ginagawa ko, napabuntong hininga na lamang ako, at napakagat sa aking labi. Bakit conscious ako ngayon sa sarili ko? As if Darius cares. Pagbaba ko sa sala, ay naabutan ko agad si Darius. Napatigil ako noong makita na katulad ko, he just got off from the shower, too. Dito na yata siya naligo sa ibaba. Mukhang tapos na rin ang kanyang niluto, at ihahain na lamang. I couldn't help but stare at Darius. His skin looked soft. Habang tinutuyo niya ang kanyang buhok, gamit ang isang malinis na tuwalya, tumutulo naman ang mga butil ng tubig sa kanyang balikat at pababa pa. He's topless again. The soft cloth of his sweatpants covering his maleness made my throat dry. Maging ang simpleng pag-angat ng kanyang braso, para tuyuan ang basang buhok galing sa shower, ay halos nakapagpatigil sa paghinga ko. Oh, no, Monica. This is not happening to you. Si Darius lang, yan. You cook pasta. Pagsasalita ko, para maputol ang sariling pag-isip. Naglakad ako palapit sa kinaroroonan niya. Napaangat ang tingin sa akin ni Darius, noong marinig niya ang boses ko. Napatigil siya ng bahagya mula sa pagpupunas ng kanyang buhok. His eyes remained on my whole body. At hindi nakaalpas sa aking paningin, ang ginawa niyang paghagod ng tingin sa ayos ko. Pagkatapos ay bahagyang umangat ang kilay, amusement exploding in his eyes. Yes, Darius answered. Sinulyapan ko ang kanyang niluto, and I was right. I'm not that good with meals, pero nasisiguro ko na espesyal, at may specific na recipe ng pasta ang ginawa ni Darius. Lalo tuloy akong nakaramdam ng gutom. Iba ang ganang naramdaman ko ngayon. Kumain ka na, matamang sabi ni Darius. Tumango naman ako, at naupo na sa upuan. Saglit na noalay ang tingin niya sakin, at hinarap ang mga nililigpit na ginamit. Sa pagluluto, pwede niya namang iwan iyon, para ako na ang gumawa at sabayan niya na lang ako sa pagkain. Sabayan mo na ako, so I can wash the dishes together after this. Sabi ko sabay, iwas ng tingin. Tumango si Darius. Iniisip niya kayang ayaw ko siyang kasabay. Ano ang gusto mong inumin? Tanong niya noong naghanap. Wine, please, sambit ko at samubo na roon sa pagkain. Nanood agad sa aking panlasa ang kanyang niluto. It tastes so good. Nagkatinginan kami, dahil sa sinagot ko, at lumitaw ang isang ngisi sa kanyang labi, na parang nagpipigil lang siya ng tawa. Napatigil naman ako, at natauhan sa sarili kong sagot. Huling-huli na ako, kanina pa roon sa opisina niya.
But because I can't afford to tell it directly, kakayanin kong lusutan ang mga tagpong ganito. Stop looking at me like that, Darius. Nagkamali lang ako. Gatas lang pala, kalmado pang sabi ko. Hindi na sumagot si Darius. Hindi ko tuloy maiwasang kabahan. Pero noong nilapag niya ang tasa ng gatas sa tapat ko, ay napahinga ako ng maluwag, na hindi na siya nagkomento. Thanks, tanging sabi ko. Gustuhin ko mang purihin ang kanyang luto, pinigilan ko. I acted like it was just average, pero hindi ko maitanggi, na masarap talaga ang luto niya. It's been a while since the last time I shared a homemade dinner with someone, at ngayon ay si Darius pa ang kasama ko. My heart won't just stop beating crazily. At ang mga mata ay hindi maiwasang sumulyap, sa halip na nasa pagkain lamang ang atensyon. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Darius, at nasa akin ang tingin. Napahinto ako ng kaunti, pagtapos ay tumango, hindi pa rin siya tinitingnan. I know he deserves the compliment. Pero hindi ko alam sa bibig ko, hindi ko masabi. Darius's eyes blistered again. Parang sapat na ang tango ko, dahil nakahinga siya ng maluwag, and he stopped himself from smiling. Ang bilis niyang natapos sa pagkain, kaya pinapanood niya na lang ako pagtapos niya. Frente siyang nakasandal sa kinauupuan, umiinom sa kanyang whiskey. At noong nagangat ako ng tingin, ay nakasalubong ko ang namumungay niyang mga mata. Can you stop staring at me? Paasag kong tanong. Darius just smiled. Hindi siya sumagot, pero tinitingnan niya pa rin ako, probably thinking na malala nga ang mood swings ko. Bumuntong hininga ako at may naalala. And why did you buy me a lingerie? Pagtatanong ko, sending him dagger eyes. Nagtagal ang tingin ni Darius sa akin. He pushed his tongue on the inside of his cheek. Did I? The secretary bought them. Pero hindi bibilhin ng sekretarya, kung hindi mo inutos. Sambit ko. At ang bra ay hindi nalalayo sa size ko. You've been examining my lantaran kong tanong. Palagi ko rin siyang nahuhuli na tinitingnan ang dibdib ko. Hindi agad sumagot si Darius. Sa halip ay binaba ang tingin sa dibdib ko dahil sa pagkakabanggit ko roon. He sipped on his whiskey at gumalaw ang lalamunan niya nang nilagok yun. Your chest got bigger. Binase ko lang sa huling beses kung nakita yan. They don't fit anymore. Tanong ni Darius, hindi nagpapatalo. Ako naman ngayon ang medyo naalarma sa topic namin. We're talking about my boobs. Sumikip, mapait kong sinabi. Alam kong sinadya mo yun, para lumitaw ang cleavage. Hindi ba? I can still recall your type of girls, Darius. Mukhang hindi mapigilan ni Darius na mapangisi. But he remained his calmness. Hindi ko alam na nag-iba na ang sukat. I've only touched them again today, remember. Huwag kang mag-alala, bibili tayo ng bago, at sisiguraduhin kong tama na ang sukat. Napalunok ako, huwag na, sayang ang pera, iyon na ang isusuot ko. No, we can buy again? I'll make sure to get the right size, sabi ni Darius, at tiningnan na naman ang dibdib ko. Now, he has more reasons to stare at my boobs. Noong matapos kumain, nagpresenta na akong maghugas ng plato. Darius stayed at the sala. Naroon siya sa sofa, pero kahit malayo ay ramdam kong pinagmamasdan niya ako. Dala ang aking pickle jar at peanut butter, nagtungo na rin ako sa sala. Hindi pa naman ako inaantok, at nakita ko si Darius na nanunood. He opened some movie. You're not going to sleep yet? Tanong ni Darius, at sinundan ako ng tingin. Hindi pa. Kakagising ko lang din naman. Mahaba-haba rin ang pagkakaidlip ko roon sa opisina niya, kaya hindi ako inaantok. Tinungo ko ang kabilang sofa, kung saan wala si Darius. Nakita ko ang ginawa niyang paninitig, dahil sa ginawa kong pag-iwas sa kanya, dahil hindi ako roon naupo sa kanyang tabi. Wala naman akong kapaki-pakialam habang tinitingnan na ang TV. He's watching some recorded race, mula sa highest class ng international racing, it's the latest Grand Prix. Why don't you sit here? Tanong ni Darius. Noong tiningnan ko siya, ay may dilim at pait sa kanyang tingin. Napatingin ako sa malawak pang pwesto roon, at napalunok. Ayaw ko lang, kalmado kong sabi, at tiningnan na ulit ang pinapanood. Pwede bang maghanap ng iba pa?
Tukoy ko sa palabas. Bakit maghahanap pa ng iba? You don't like racing anymore. May dilim na tanong ni Darius. I sighed. Hindi naman. Nakakasawa lang, paliwanag ko. I still watch racing of course. Kahit noong nasa US na ako, pero tuwing nakikita ko ang mukha ni Darius sa mga iyon, lalo na sa podium ceremony, I would always shut down the television. Pero akalain mo nga naman, ngayon ay kasama ko siya. Ilang hakbang lamang ang layo mula sa akin. Darius bit his lip with what I said. At iyong mga mata niya, ay walang kasing dilim. At ano na ang gusto mo ngayon kung ganoon? Tanong niya, hindi ko naman mapigil ang mapaangat ang kilay ko. Ano ba ang pinag-uusapan naming dalawa? Horror movie, pwede na. Sabi ko na lang. Darius didn't answer. Is he taking it personally? Yung racing lang naman ang sinasabi ko. Napatingin ako kay Darius, noong tumayo siya, making me stop eating my slice of pickle dipped in peanut butter. Napahinto tuloy ang akma kong pagsubo rito. What the, Darius? Tanong ko, noong mauupo siya sa sofa kung nasaan ako. Move, he commanded. Alam na alam kung kailan susunod sa gusto ko, at kung kailan siya ang susundin. Nauna ako rito, sabi ko, at lalong nilagay ang mga binti ko sa sofa, para sana hindi siya makaupo. And because of that, my long legs caught his eyes. Napasinghap ako, noong siya na mismo ang nag-angat sa mga binti ko, at naupo pa rin siya sa sofa na kinahihigaan ko. Hey! I acted violently. Naramdaman ko agad ang kanyang katawan, nang naupo na siya habang nakahiga pa rin ako. Pinatong ni Darius ang mga binti ko sa kanyang kondongan, at sumandal sa sofa. Ang kanyang mga braso ay pinatong ng prente sa sandalan. Ramdam na ramdam ko ang mga binti kong nakapatong sa lap ni Darius, while I'm laying on my back. Ang malambot na sweatpants niya, ay ramdam ko sa likod ng mga hita ko. Darius, ano ba? You have your own spot? Sabi ko, at naglilikot ang mga binti. We're married, Monica? We share everything, matalim na sabi ni Darius. Gusto kong mapaungot. Married. He always uses that card. Gagapang pa sana ako paalis sa sofa na iyon, para lumipat na lamang sa kabila, kung saan siya umalis, but he caught my waist and my legs. Hinayla niya ako pabalik, at lalong pinirmi ang mga binti ko sa kondongan niya. Lumipat ka, at lilipat din ako, nakaangat ang mga kilay niyang banta. Masakit ang binti ko, Darius. I need to relax them, sabi ko na pinaparating na nang aagaw siya ng pwesto. I need to lay my legs comfortably. Your legs hurt? Tanong ni Darius. Namula tuloy ang mukha ko, dahil baka napansin niyang halos nanginginig pa rin ang mga iyon, and they indeed feel tired. Halos mapaso ang balat ko sa init ng palad niya. Gusto kong magreklamo, but it was another relaxing feeling. Lalo noong pisilin niya ang binti ko. I sighed, hinayaan ko na lang siya, at ako na ang naghanap ng papanoorin. Pero sa huli, binalik ko lang din iyon sa racing, na pinapanood niya kanina, dahil kahit anong hanapin ko. Hindi ko nagugustuhan. Akala ko ba ay sawa ka na? Darius asked, hiding a smirk, at iyong mga mata niya ay tila ba nangangislap. Sinimanggutan ko siya. Teka nga, pinepersonal mo ba ito, Darius? We're talking about what to watch. Ano nga kung sawa na ako sa racing? Is it that impossible? Hindi niya ako sinagot. Posible naman na magsawa roon. Pala desisyon siya. You're playing again, sambit ni Darius. You know I'll take this personally, na sa akin ka nagsasawa. Tumiim na naman ang kanyang tingin. Oh, dear, really? Racing ang pinag-usapan, hindi ikaw. Naiinis ko nang sabi. It was enough to shut Darius up. Napatitig siya sa akin, nang dahil doon, at bumalatay ang pagkamangha sa mga mata, mukhang natuwa pa sa sagot kong iyon. Bitawan mo na nga ang binti ko. Ikaw na lang ang manood. Akmang babango na ako, pero pinigilan ni Darius. Napabalik tuloy ako, sa pagkakasandal ko sa aking ulo sa throw pillow, na nasa armrest ng sofa, habang nakalapat pa rin ang likod ko sa kalambyutan nitong kutsayon. Napayakap ako lalo sa pickle jar, at masama ang loob na kumuha ng isang isinawsaw muli sa peanut butter. I'll massage them, sabi ni Darius, at lalong hinapit ang mga binti ko. Oh,
Yeah, do that. Tutal ay siya ang may kagagawan yan. Tinutuo nga ni Darius ang pagmamasahe niya sa mga binti ko, at dahil doon, sa halip na ang pinapanood naming pag-uunahan ng mga sasakyang hindi napapagod, kamay niya ang pinapanood ko. Napakagat ako sa aking lobby, noong umangat ang kanyang palad mula sa binti ko, patungo sa likod ng mga tuhod ko, at paangat pa sa aking mga hita. One touch on my inner thigh, and the heat immediately shifted in 180 degree. Napalunok ako, at napatigil sa pagkain. Halos hindi ko makagat ang kinakain, na nababalutan ng peanut butter, nadikit lang ulit iyon sa aking lobby. Napalunok ako at napapikit, when I felt Darius's hand moving freely, lalo pang humahaplos, at pumipisil sa malambot kong hita. Monica, I want to touch you again, your body, everything. Sambit ni Darius, dahilan para makuha niyang muli ang atensyon ko. I bit my lip, at iyon lang ang ginawa niya, naging mapaghanap ako agad. Darius, tawag ko sa frustrated na boses, but the gush of excitement could no longer hide. Bahagyang umangat si Darius. Nakita ko sa mga mata niya ang dilim, at lalo nitong pamumungay, nakatitig siya sa lobby ko, na nababahiran ng peanut butter. Babasain ko na sana ang sarili kong lobby, para maalis iyon doon, but before I could even do that, inangat na ni Darius ang sarili at pinantayan ako. Ang likod ng mga hita ko ay dikit na dikit sa kanyang kondongan, at ang kamay niya ay tumukod sa ibabaw ng yuluhan ko sa sofa armrest, at ang isang kamay ay naglakbay sa katawan ko. Nalasing kami agad sa halik na ginawad ni Darius sa akin. And he kisses so good. Nakakaadik ang mga lobby niya, parang isang bagay na hindi pwedeng hindi matikmang muli. I'd die for his lips to touch me again. He was tasting my lips like he's savoring a flavor out of it, at halos pamulahan ako ng mukha, dahil talagang nilasahan niya ang peanut butter sa aking lobby. Darius, napahawak ako sa kanyang panga, para lalong maramdaman ang lobby niya. At hindi ko alam, kanina lamang ay nagsasagutan kami, and now we're like this. Walang puwang sa pagitan naming dalawa. I want to taste you, Monica. Marahan ngunit direktang sabi ni Darius. Ganoon na lamang ang init na lumukob sa akin. Ang init na pinagsasaluhan namin, at automatikong pag-react ng katawan ko kay Darius, ang talagang tatapos sa katinuan ko. Please, Darius, sambit ko. Darius's eyes darkened more, and his lips brushed against mine. Hindi niya ako binaygo. Halos matuno ako sa ilalim niya, noong maramdamang muli ang kanyang palad at mga daliri sa mga hita kong nakasara pa rin. Sumuot ang kanyang mga daliri sa pagitan ng mga iyon. He doesn't have patience anymore. Dati, top 1 siya sa self-control. Ngayon, top 0 na lang. Let's make love again. He whispered on my ear. I bit my lip. Tumango ako, habang sinasalubong din ang pamumungay ng mga mata ni Darius. His eyes were sleepy, demanding, out of control, and too lost in pleasure. Then open your legs for me, wife. At tuluyan akong inangkin ni Darius. Kakaibang kaligayahan ang ipinaramdam niya sa akin, na hiding hindi ko makakalimutan. Paulit-ulit kong tinawag ang pangalan ni Darius habang naluluha na sa pagmamakaawa ko, at paulit-ulit niya rin akong inaangking kanya. Ginawa pa namin iyon sa kwarto. And we now share the same bedroom, and the very same bed. I wonder, gabi-gabi kaya naming gagawin ito. Magkahalo ang pagod at satisfaction sa ginawa namin, hindi ko na ginustong umalis sa ibabaw ni Darius. I put my chin on my hands that were resting on his chest, at sinalubong ang kanyang tingin sa akin habang bahagya siyang nakaangat sa headboard ng malaking kama. Tuldok, you're amazing, Darius, I whispered. Napatitig siya sa akin, habang nilalandas ang daliri sa smaller back ko, drawing smaller circles. Paminsan ay pumipisil ang kamay sa aking katawan, hindi mo na ako iiwan yan. Nag-init ang mukha ko, Darius. Ay, hindi ko matuloy ang sasabihin ko. Naliliyo, sunod-sunod akong napalunok. Even Darius stopped for a beat. Ang sumeryosong tingin ay nangangislap, naghihintay na buuin ko ang mga kataga na iyon. Ngunit bumuntong hininga ako. I always dream of you. Napaiwas ako ng tingin, iyon na lang muna ang sinabi.
At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.